buhay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alas 10:08 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Alright mga kababayan, good morning everyone! Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Biyernes, August 15, 2025 ng taong kasalukuyan. Magandang umaga Pilipinas at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunan. Sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga informasyon. Kamusta na pong lahat ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating palatuntunan? Kamusta na po kayo? Bagamat sabi nga po yung inyong abang lingkod, bagamat hindi po ninyo napanood at napakinggan sa pangaraw-araw nating palatuntunan, sa kadahilanan pong
hitik po ng ating schedule sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan po ng ating personal na pagkalinga. At sabi nga po tuloy-tuloy lamang ang ating paglilingkod, kaliwa at kanan sa ating mga minamahal na mga kababayan. Pero gayon pa man po mga minamahal kong mga taga-subaybay, tayo po ay magkakasama-sama At syempre mga kababayan, tayo po ay magsasama-sama ngayong araw ng Biyernes sa loob po ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamahayag. At syempre sa pangalan po ng ating station manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeas, ako naman po ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acevedo Namuko. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal sa balitaan at mga informasyon. At syempre ang ating pong nakakasama dito sa ating technical site, dito sa ating Studio 1, sina Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Padiron Lawson. At ganoon din po sa ating nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan na kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Bordeas, ganoon din si Ate Cora Biernes, ang ating operation manager. Likewise, ganun din sa ating layout artist, si Ate Joy Pasco. At ganun din sa ating tagapagtaguyod, Attorney Mike Bordeos. Hello, Kuyang Mike. Magandang umaga. Ganun din sa ating nasa Studio 3, Bulwagan ng Balitaan, ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Good morning everyone! Sa lahat po ng ating mga suki Medyo namiss po natin ang isa't isa sa looban ng ilang araw na hindi natin pagkikita-kita sa ating malaganap na palatuntunan. Gayunpaman mga minamahal kong mga kababayan, tayo po ay magsasama-sama ngayong araw ng Biyernes upang magatid ng mga mahalagang mga balita na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. At siyempre sa mga masisipag po nating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Panatilihin po lamang natin ang pagbabasa ng ating
dyaryo o tabloid ng balitang kalsado. Ganun din po sa ating mga masisipag na mga writer, kolumnista, mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ganoon din po sa lahat ng ating mga kalsado patroller na nasa iba't ibang area at dako ng Mega Manila, Calabarzon area, Mimaropa. Ganoon din po sa buong Kamindanawan at Kabisayahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, nais po nating batiin ang lahat ng mga nakapanood po ngayong araw na ito. Syempre sa inyo pong lahat. Syempre ang Viva Divine Healing. Ayan po, ang Viva KPP Divine Healing. Okay, bagamat sabi nga po doon sa lugar ng Barangay Bangkatan, dyan sa Baco, Oriental Mindoro, na kung saan naroroon, yun pong chapel ng KPP. Naku, noong adusi po ng umagang-umaga ay may naganap pong bakbakan sa pagitan po ng mga New People's Army at mga kasundaluhan ng sa ating mga Philippine Army. Kaya sabi nga po ay nakakalungkot po nating ngay ibalita Tatlo nga po yung nasawi sa panig ng army ng military Isang official captain Kaya talagang sabi nga po ay tayo po ay nakikiramay sa lahat po ng mga naulila na ating mga bayani. Kaya kung ano man po ang mga nasa pagitan po ng ikangay bagay na ito ay talagang sabi nga po lahat ay nagnanais na maging mapayapa at maging ligtas ang sambayanan ng ating bansa. Kung kaya't sabi nga po, kapwa Pilipino ay talagang nagbubuwis ng buhay sa magkaibang paniniwala. Kaya't ang inyo pong abang lingkod ng Gabay at Patnubay ay nananalangin, nagdarasal sa bawat isa na sana po ay ang ating pong bansa ay maging mapanatag at papayapa na at maiwasan na po yung anumang uri ng hindi magandang pangyayari sa ating bayan. Kaya sabi nga po ay kailangan po talaga yung iba yung pagtutulungan at pagdadamay-damay sa ikaayos ng ating bayan. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating paglalahad ng ating mga mahalagang mga balita at siyempre binabati po natin ang lahat po ng mga autoridad po natin sa ating bansa. Sa buong kapulisan at kasundaluhan. Sa buong namumuno ng kabaranggayan sa mga barangay kapitan, mga sa sangguniang barangay, sangguniang bayan, sangguniang lungsod at sangguniang panlalawigan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at siyempre sa lahat din po ng ating mga volunteerismo na naglilingkod sa ating bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Anyway, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng ating mga patroller na nagroronda sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating balitaan. Ngayong araw ng Biyernes, August 15, 2025 ng taong kasalukuyan. Narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Ready, go! 19 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Tore binatikos ang abogado ng suspek sa kasong madling sa Bungeros. Samantala mga kababayan,
Binatikos ng Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang abogado ng isa sa mga pulis na may kaugnayan sa kasong missing sa Bungeros dahil sumano'y pagtatangkang paikutin ang investigasyon. Sinabi pa rin ni Torre na dapat malaman ng Bernard Betriolo bilang isang law practitioner na ang Criminal Investigation and Detention Group ay hindi ang tamang forum upang tumanggap ng mga abit-abit na pabor sa mga police suspect sa investigasyon. O imbestigahan maging reaksyon ni Torres sa pahayag ni Betriolo, legal counsel ng isa sa mga pulis na may kaugnayan sa pagkawala na mga cockfighters na isang press briefing sa Quezon City nitong Miyerkules. Na inakusahan ng CIDG na hindi kumikilos sa mga abit-abit na isinomiti ng 12 saksi para sa mga pulis na may kaugnayan naman sa kaso. Alam niya na ang CIDG ay hindi ang tamang forum upang magsumite ng mga counter-abit-abit, hindi sila mga saksi rom. Ang tamang forum na para isumiti ang abit-abit na iyon ay ang Department of Justice, sabi ni Torres sa mga reporters sa isang event na ginanap sa Southern Police District sa Port Bonifacio, Taguig City. Napakalinaw na ang layunin ay upang magulo ang kaso maliban kung nakalimutan ng abogado ang mga pamamaraan, sabi ni Torre. Nano nang nilinaw ng CIDG na hindi nila kayang tanggapin ang mga abit-abit dahil sa isinagawa ang mga ito nang walang presensya ng mga investigador ng pulisya na paglabag sa mga pamamaraan ng investigasyon. Sa ilalim naman ng mga protokol ng pulisya, dapat tulungan ng mga investigador ang mga apiyant na paghahanda ng mga abit-abit upang matiyak ang katotohanan ng mga dokumento. Samantala, nagsampa ng administrative complaint ang magkapatid ng Sabongeros case, whistleblowers na si Julie Dondon Padidungan noong Webes din, laban kay dating CIDG Director Brigadier General Romeo Macapas sa impilan ng National Police Commission sa Quezon City. Inakusahan ni na Ilakim at Jose Patidungan sina Macapas, gayon din sina Jairos Benson Consena at Lieutenant Colonel Russell Encarnacion ng maling pag-uugali, kawalang katapatan at hindi nararapat na pag-uugali ng isang pulis. Sa kanilang reklamo, binatikos ng magkapatid kung paano sila tinrato noong aristuhin sila ng Cambodia noong nakaraang Hulyo. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose nung binalik na nila, wala ng SIM card. Ang wala ng memory card, may mahalagang evidence doon na makukuha ayon kay Ilakim. Nang tanungin siya sa press briefing, malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap siya ng kapatid namin. Pero pag nag-iba ang takbo at pinaaristo niya kami sa naiyadagdag niya. Sa kanyang panig, inakusahan din ni Julie si Macapas na hinikayat ng mga pamilya ng mga nawawalang sabongero na pumirma sa isang abit-abit na nagpapahiwatig na siya ang utak sa kaso salip, na ang negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong Ang, sinabi ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan na sa mga reporter na isang press conference sa Napolcom headquarters sa Quezon City na ibinigay ang due process kay Macapas at sa magkapatid na Patidungan. Pasasagutin muna si General Macapas, after which sisilipin pa nila kung dapat pang magpatuloy ito, ipapasa nila ito sa legal service for formal charge nila ang mga kinaukulan, sabi ni Calinisan. Nauna rito, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jen Pardo na kung hindi dahil sa pagsisikap ni na Macapas, Jose at Ilakim, hindi maaaristo ang missing link sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sinabi niya na si Jose ay nahatulan ng Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 208 para sa pagnanakaw, habang si Ilakim naman ay nahuli na gumagamit ng ibang pangalan na si Robert Bailon sa kanyang pasaporte. Pagdating sa paliparan, nahuli
umano si Ilakim gamit ang ATM card ng biktimang si Melbert Jan Santos na nawawala sa Santa Cruz, Laguna noong Enero 13 noong taong 2022. Samantala, nakita naman si Jose sa isang video na nag-escort sa isa pang biktima na si Michael Bautista na nakaposas noong Abril 28 noong taon namang 2021 sa bayan din ng Santa Cruz. limang minuto makaraan ang ikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. National Newspaper. Ito ay sa pagtatuguyod ng buong person ng Balitang Kasado at siyempre ng ating magigiting at mga masisipag na mga kolumnista at mga reporter sa iba't ibang dakot area ng ating bansa. Partikular na rin po sa iba't ibang dako ng mundo. Hanggang dyan sa naabot ng ating broadcast. Siyempre, good morning kay Maribel Rimoyan ng Oriental Mindoro. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! 26 na minuto makaraan ang ikasampo ng umaga. At sa Washington, isinaalang-alang ang Subic bilang worship manufacturing hub. Samantala, hinimok ng Pilipinas ang Estados Unidos na isalang-alang ang bansa bilang potensyal na tagapagawa ng mga barkong pandigma ng US habang ang Washington DC naman ay naghahangad na palakasin ang fleet nito sa susunod na 30 taon. Ang Subic, malinaw na ang Hanjin Subic Shipyard ay operasyon ng paggawa ng barko at sigurado kami na maaaring maging bahagi ito ng tinitingnan ng Estados Unidos. Sabi pa rin ni Philippine Ambassador to the US si Manuel Romualdez noong Huwebes sa isang panayam sa sidelines ng pulong ng US. Association of Southeast Asian Nations Business Council. Ayon pa rin kay Romualdez, layunin ng US na muling buhayin ang matagal nang natigil na industriya ng paggawa ng barko habang aktibo naman ang operasyon ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Nais pa rin ng US na palakasin ang kanilang industriya ng paggawa ng barko. Ito ay parang nakahold sa loob ng maraming taon, mga dekada, at ngayon ay binubuhay nila ito. Ang aming kumpanya ay gumagana na ngayon, sabi niya. Sinabi pa rin ng sugo na ang mga panukala na nagtatayo ng mga barko ng US Navy sa Subic Shipyard na ngayon ay tinatawag na Aguila Subic Multi-Use Facility ay dinala sa mga nakaraang pagpupulong sa Pentagon. Noong taong 2022, nakuha ng Cerberus Capital Management na nakabase sa US ang dating nababagabag na ari-arian na may karamihan sa lugar nito na inuupahan ng mga nangungupahan at inaasang mag-empleyo ng 4,000 manggagawa sa pamagitan ng 2025. Sa pasilidad ay kasulukuyang naglalaman naman ang 4 na pangunahing nangungupahan kabilang ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines na plano na maging ganap na operasyon sa susunod na taon. Sa nasabing pulong, hinikayat ni Romualdez ang mga stockholders ng US na palawakin ang pakikipagsosyo sa industriya ng depensa sa Pilipinas habang namumuhunan naman sila sa iba pang mahalagang sektor. Ang lakas ng ekonomiya ay ang pundasyon ng estrategikong lakas kapag ang mga kumpanya ng US ay namumuhunan dito. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabalik sa kapital, ito ay tungkol na rin sa pagbabalik sa alyansa. Aniya ay idinagdag na ang isang mas malakas na ekonomiya ng Pilipinas ay nangangahulugang isang mas makasaysayan at maasahang kasusyo sa depensa ng US. Bukod sa paggawa ng barko, pinag-uusapan din ng US at Pilipinas ang depensa ng manufacturing plan
sa bansa kabilang na ang mga para sa ammunition at drone production habang binubuo ng US ang pambansang estratehiya sa pagtatanggol. Sinabi ni US Ambassador to the Philippines Marikay Carlson na inaasahan ng Washington DC ang patuloy na positibong paitaas na trajectory sa relasyong pandepensa at seguridad sa mga susunod na taon. Tinipon ng US-Asian Business Council ang 35 kumpanya ng US sa Pilipinas mula Agosto 11 o 11 hanggang 14. Ang pinakamalaking business mission nito sa bansa. Dinala rin ito ang Aerospace Defense and Security Mission sa Pilipinas kung saan lumahok ang 26 na nangungunang kumpanya ng US sa sektor ng depensa at seguridad. Sa halos 60 kumpanya na sumali sa makasaysayang back-to-back business mission na ito. Pinapakita ng pribadong sektor ng US ang matatag na malalim at pangmatagalang pangako nito sa Pilipinas bilang isang pangunahing kasusyo sa rehiyon, sabi ni US-Asian Business Council Senior Vice President at Regional Managing Director Ted Osius. Ang relasyon ng US at Pilipinas ay natatangi at ang aming delegasyon ay sumasalamin naman sa aming kolektibong pangako sa pagsuporta sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya, inobasyon at pagiging mapagkumpiyansa sa rehiyon ng Pilipinas. Isang minuto makalipas ang ganap na 10 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang mga minamahal kong mga kababayan ng ating balitaan. PH nagtatrabaho pang isave ang semiconductor export mula sa mga taripa ni Trump ayon sa Envoy. Round 1. Ready, go! Sinisikap ng gobyerno ng Pilipinas na kumbinsihin ang administrasyong Trump na i-exempt ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas mula sa planong 100% taripa ng US sa mga imported na chips. Sinabi ni Philippine Ambassador to Washington si Manuel Romualdez noong Huwebes sa kanyang talumpati sa pulong ng US Association of Southeast Asian Nations Business Council sa Pasay City. Inilarawan ni Romualdez ang plano ng White House bilang lubang nakakabahala. Ang anunsyo ay lumabas lamang mula sa White House na gagawin nila ang 100% na taripa sa semiconductors. Iyon ay isang sasabihin ko ang hindi bababa sa nakakagambala, sabi niya, at idinagdag na nakikipag-ugnayan sila ngayon sa sektor ng semiconductor kabilang ng US-Asian Business Council and US Chamber at Commerce at ang mga Semiconductor Industry Association sa US upang makahanap ng mga paraan upang malutas ang isyu. Nakikipagtulungan kami sa industriya ng semiconductor upang subukang makita kung paano namin may navigate iyon, lalo na para sa maraming mga kumpanya na nagpapatakbo na dito sa loob ng maraming taon, sabi niya. Sa US, sinabi ni Romualdez na ang mga chip maker mismo ay naglalabi upang i-scrape ang taripa, sabi niya, na ang pagpapataw ng 100% taripa sa pag-export ng chip ay magpapadala ng isang napakalaki na nagkabigla sa industriya ng semiconductor ng Pilipinas, na binabanggit bilang isang halimbawa ang bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan mula sa Texas Instruments sa ngayon ay nasa limbo. Ngayon nasa limbo ito, kaya magsalita hanggang sa makuha natin ang resultang ito, sabi niya. Samantala, patuloy naman ang negosasyon para ibaba ang 19% reciprocal tariff
na ipinataw ni US President Donald Trump sa mga kalakal ng Pilipinas. Sinabi pa rin ni Romualdez na ang US mismo ay nagpahiwatig na may pagkakataon para sa mga taripa na magsisimulang bumaba sa sandaling ang balanse ng kalakalan ay balanse. Sa palagay ko, marami sa aming mga kaibigan sa USTR ang nauunawaan ang sitwasyon na kinakaharap namin dito. Kaya nakikiramay sila ngunit nais nilang lumabas kami ng isang posibleng solusyon na magiging win-win, sabi niya. Naghahanap kami ng mga paraan upang mapaunlakan ang kondisyong iyan na mayroon sila na parehong pagpupulong ang kalihim ng ugnayang panlabas. Na si sinabi ni Teresa Lazaro na ang mga reciprocal tariffs na ito ay nagdudulot naman na mas maliwanag na mga prospect, hindi bababa para sa intra-Asian trade. Ang issue ng taripa na ito ay naghihikayat sa intra-Asian trade at sa makatuwid sa setting ng ASEAN, nagkaroon ng maraming mga talakayan kung paano palawakin ito. Ang mga talakayan ay umusbong sa loob ng ASEAN. Aniya. Bukod sa kalakalan, hinimok ni Romualdez ang US na dagdagan ang pamumuhunan nito sa Pilipinas na napansin na ang bawat dolyar ng US na ginugol sa bansa ay nagpapalakas sa posisyon ng Amerika sa Indo-Pasipiko o Indo-Pacific. Sinabi niya na ang Pilipinas ay isang estratehikong pangangailangan para sa US. Habang pinag-iiba-iba nito ang mga supply chain at muling pinag-iisipan ang pandaigdigang diskarte nito. Sa mundo ngayon, ang kasaganaan at seguridad ay hindi mapaghihiwalay kaya sama-sama tayong mamumuhunang lumago ng sama-sama tumayo ng sama-sama upang ang mga sumusunod na henerasyon ay magmana ng isang alyansa sa mas malakas kaysa dati, sabi niya. Pitong minuto makarlipas ang ganap na 10:00 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. At sa lahat po ng ating mga kasado patroller standby report ngayong araw ng Biyernes, siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan na malaki ang pag-asa at inaasahan sa lahat ng ating pangkabuhayan. Sabi nga po, kinakailangan tiyaga lamang at sipag ang ating puhunan. Upang sa gayon ay mairaos po ninyo araw-araw ang inyong mga pangangailangan, lalo na po doon sa may mga anak na sabi nga ay gagraduate po ngayong taong ito. Ang karamihan po ay talagang namumroblema kung papaano nila maitataguyod ang kanilang mga anak sa mga gastusin doon po sa mga board exam, sa mga sinasabi pong mga pangangailangang mga requirements. Talagang sabi nga po yan po ang mariin na sinasabi ng marami nating mga kababayan na nagkokomento po dito sa ating comment box ng Balitang Kasado at ng KBS RMM News TV. Kaya sabi nga po sa lahat ng ating mga kababayan, kinakailangan po talaga itatag lamang at pagsisinop ang higit na kailangan. Sapagkat sabi nga po nakasalalay ang lahat sa ibayo po nating ikangay pag-asa. Dasal lamang ang kailangan at tiyaga. Yan po ang kailangan ng bawat isa. Anyway, 39 na minuto makaraan ang 10:00 ng umaga. At syempre sa ating pong mga kasado patroller na naka-standby po sa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan. Nandyan po si Kuyang Don Robert Ramero ng National Capital Region, Kuyang John Santusidad ng Quezon City. At ganoon din si Kuyang Lando Luton ng
Calabarzon area dyan sa Cavite, standby report. At sa iba pa po nating mga kasado patroller na nagroronda at nangangalap ng mga balita upang ihatid sa ating mga minamahal na mga kababayan. Kung kaya't sa mga oras pong ito, standby report upang sabi nga po'y magsama-sama tayo hanggang sa dulo ng ating palatuntunan. At sabi nga po, sa lahat ng ating mga kababayan dito sa ating bansa, magandang araw po ng Biyernes. At ito po yung araw, wika nga, ng mga pagtungo at tumutungo sa Katedral ng Quiapo para sa kay Jesus Nazareno. Marami rin po ang mga namamanata sa ating mahal na patron ng Nazareno regarding sa mga kanya-kanyang mga dasal at panalangin na nauukol para doon sa kanilang mga hinaharap at harapin sa buhay. Kaya sabi nga po'y marami po ang mga nangangarap at naglalayo na marating po yung kanilang rurok ng kanilang tagumpay upang wikang ay mabigyan ng kaukulang katugunan yung kanilang mga ipinagdarasal sa tuwi-tuwi na. Kaya sabi nga po, maganda nga po sana kung ang buong sambayan ng Pilipino dito sa ating bansa at kahit dun po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo ay nagsasama-sama sa pagdiriwang ng mga pagsamba o pagsimba, pagdarasal at pananalangin ukol sa ikapapayapat ikabubuti ng bawat isa. Sabi nga po'y kailangan talaga yung iba yung pag-uunawaan at pagpapahalaga ng naaayon sa matibay na pananalig at pananampalataya at pagiging mapagpakumbaba sa kanyang kapwa. Anyway, may pagbabalita ang ating Kalsado Patrol 20 mula pa rin po sa National Capital Region. Naririyan si Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don, standby report. Kalsado Patrol report. Alright mga kababayan, yan. Situational report ngayong August 15, araw ng Biyernes, Piyesta ng Bayan ng Maragondon. Nako, okay, alright. Sabi nga pinagdaraos po ngayong araw na ito, dyan sa lugar po ng Maragondon sa Cavite, kaya talagang sabi nga po happy-happy dyan ang ating kuyang na si Kuyang Lando Luto. Yan. Kaya sa lahat po ng mga taga Maragondon, happy fiesta po sa inyo ngayong araw pong ito. Kaya maya-maya, okay, alright Kuya Lando, standby report. Siyempre, unahin po naman natin si Kuyang Don Robert Ramero ng National Capital Region. Alright Kuyang Don, magandang umaga sa iyo dyan. Magandang umaga, Kuyang Arnold, mga kaibigan, maging sa ating mga taga-subaybay, hindi na makaaasa pa ang mahigit 5 milyong mga benepisyaryo ng Ayuda Kapos ang Kita program ng gobyerno. Ito ay matapos na alisin ang budget para dito ng Department of Budget and Management. Ang 10 trilyon o 10 trilyon pesos na proposal ng mga ahensya ay hindi na isinama para sa paglanan ng pundo ang nasabing programa ng gobyerno. Ngunit meron namang natitira pa na 112.997 billion ang pundo para naman sa 4Ps o Pantawid Pamilya Program. Ang pamalaang ito ay ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, ang pamalang ito ay burado na sa isip ang 5 milyong Pilipino na umaasa sa grasya ng AKAP program, tapos nga itong buray na ang cash assistance na 5,000 bawat beneficiaryo ng AKAP. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS RMN News. Garina TV pa.
Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 20 mula pa rin sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don! 45 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kalsado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Isunod po naman natin ang pag-ulat ng ating Kalsado Patrol 25. Naririyan naman po sa area at lugar ng Cavite. Diyan sa area ng Calabarzon, naririyan si Kuyang Lando Luto upang iatid ang malagang balita. Ito po ay may kinalaman, mga kababayan, hinggil po dito sa ginaganap na kapistahan ng bayan ng Maragondon na ipinagdiriwang po ngayong araw ng Agosto 15. Yan po ay yung pong ipinagdiriwang ng mga milyong dibuto yan sa area at lugar ng Maragondon. Alright, Kuyang Lando Luto, standby report. Kalsado Patrol Report. Alright, Kuya Lando, good morning! Alright, Kuya Lando Luto, good morning! Yes, good morning, Kuya Arnold. At good morning, mga kaibigan. Una po sa lahat, ay babatayin ko muna, Kuya Arnold, ang aking sarili ng happy birthday. At syempre, ngayong nagdiriwang ka ng birthday, Kuya Lando, ay naunahan mo lamang ako, nabanggitin ko yan sa iyo, ha? Pero talagang kasabay ka ng pagdiriwang din ng kapistahan ng bayan ng Maragondon. O, tama ka. Pero iba naman na, Kuya Arnold, yung pagbati ko kaysa pagbati ninyo. Oo, tama ka. Tama ka, Kuya Lando. Kaya... kasabay ng aking karawan sa mga oras ito ay kasabay rin ang pagdiriwang ng kapistahan ng bayan ng Maragondon, kung saan, Kuya Arnold, ay napakalaki ang aking handa ngayon sa mga oras nito. Kaya nga talaga malawakan yan, malawakan. Malawak, Kuya Arnold, ang aking handa. Kaya libre lahat ang pagkain, alang-alang sa mga debuto ng Maragondon dito sa lalawigan ng Cavite. Dahil sa ngayon, Kuya Arnold, nagsana ang mga tao ngayon sa kakalsadaan. Sarado na lahat ang mga exit and entry point ng mga kakalsadaan patungo sa bayan ng Maragondon. Mula sa highway papunta ng Naik, patungo naman ng Ternate, ay sarado na po ang daan patungo sa bayan. At ngayon ay nagkakaroon na ngayon ng selebrasyon, parada na mga iba't ibang mga banda. Kasali sa banda competitions kung saan sinagawa ng buting Mayor Lawrence Ombi Arca. Ang naturang pagdiriwang, Kuya Arnold, sa mga oras ito o araw na ito ng Biyernes ay dumaragsa na ang mga iba't ibang debuto mula sa mga kalapit na lugar ng lalawigan ng Cavite. At sa ngayon ay inantabayan na natin, Kuya Arnold, ang mga highlights pa hanggang pagsapit na mamayang hapon kung saan ay puno na ang naturang stadium at pagdiriwang ng kapistahan ng bayan ng Maragondon. So mula, Kuya Arnold, at magbabalik tayo kung meron pa tayo mga karagdagan na detalye, ay may ulat pa ang ating mga situational report ng aking pag-uulat. Mamaya babalikan kita, Kuyang Lando. Alamin mo yung mga sitwasyon diyan, yung katulad ng ikangay sinasabi nating ano yung mga nakailira na program diyan sa kapistahan ng Maragondon. Kaya nga isa-isahin natin mamaya lamang at ang mga highlights. At kahapon nga pala, Kuya Arnold, at narito ako sa ngayon mo, kahapon at sa ngayon, bumalik lang ako ngayon, Kuya Arnold, dito sa istasyon ng Maragondon na Municipal Police Station. At kahapon, Kuya Arnold, naabutan ko dito ang Provincial Director, ang bagong upo na Provincial Director na si Colonel Ariel Red.
At kahapon Kuya Arnold napag-usapan namin at na-interview ko ng maikling oras lamang dahil kahapon napakalakas ang ulan at nagpa-picture taking kami kay Colonel Ariel Red at kasama ang Police Station Chief of Police, Major Melvin Isidro. At ngayon Kuya Arnold, nag-ikot-ikot ngayon ang tropa ng PNP dahil sa mga sa mga selebrasyon at nakahanda naman ang PNP at para magkaroon ng maayos at disinteng pag-reforma ng kapistahan sa mga oras nito. At ayon kay Police Major Isidro ay nagkaroon kanina ng konting conference at talk to the men na magdi-deploy sila ng mga iba't ibang bahagi o lugar ng sakop ng Maragondon. So mula rito Kuya Arnold sa bayan ng Maragondon, ang Maragondon Kuya Arnold, isa ito sa maraming historya noong mga panahon ng gera ng mga katipunero. Sabi nga may kasaysayan din at makasaysayan din yung lugar ng Maragondon na yan ayon sa history. Yes, tama ka Kuya Arnold. At ang bayan ng Ternate, yun ay bago naging bayan ay isang sakop muna yan ng Maragondon at bago naging bayan. At ito yung naging nayon muna ng Maragondon. So napakatanda na itong lugar Kuya Arnold ng Maragondon dahil nga tinuguran nga ito Maragondon dahil nga dumadagundong dumano ang mga bato mula sa bundok patungo sa ibaba. Kaya tinawag na Maragondon. Dumadagundong ang mga bato na naglalakihang bato na paibaba sa mga batis at mga sapa. So Kuya Arnold, antabay natin at meron pa akong isang report kaugnay doon ng pagdiriwang ng response drill. Mula pa rin dito sa bayan ng Maragondon, lalawigan pa rin ng Cavite, Patrol 25. Ako si Double L, Kuya Landuluto, nag-uulat para sa Kibis, RMN News, Diary na, TV pa. Maraming salamat, Bakit. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Cavite. Maraming salamat Kuya Lando Luto. Thank you Kuya Lando. Samantala, 8 minuto bago mag-11 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Magandang umaga kay Kuyang Miguel Bourbon ng Region 3. Good morning, Kuyang Miguel Bourbon. At ganoon din kay Ate Risa Oray. Magandang umaga. Narito ang mga karagdagan nating balitaan. Round 1. Lady, go! Alright, Marcos, bagong UN President Coordinator tumingin, mas malakas development ties. Round 1. Lady, go! Samantala, pinayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng bagong United Nations Resident Coordinator na sa Pilipinas na si Arnold Peral ang kanilang pangako na itaguyod ang mas matagal na matatag na pagkikipagtulungan sa pagitan ng Pilipinas at ng international na katawan. Ang pangako ay ginawa sa courtesy call ni Peral kay Marcos sa Malacanang Palace sa Maynila noong Huwebes. Sa isang Facebook post, sinabi ng Presidential Communications Office na tinalakay ni Pangulong Marcos at Peral ang mga paraan upang mapahusay ang pagkikipagtulungan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng UN upang isulong ang development agenda ng bansa
at mapabilis ang pag-unlad tungo sa pagkamit ng Sustainable Development Goals. Ang kanilang pagpupulong ay nakatuon sa kung paano lalo pang masuportahan ng UN ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagsulong ng mga pambansang prioridad sa pag-unlad at pagkamit ng Sustainable Development Goals, sabi ng PCO. Si Peral ay hinirang ng UN Resident Coordinator sa Pilipinas noong Pebrero 1 na may paintulot ng host government. Ang kanyang karera sa UN ay sumasaklaw ng higit sa 25 taon, kabilang na ang mga tungkulin sa pamumuno bilang UN Resident Coordinator sa Tunisia mula 2020 hanggang 2025, UN Resident Coordinator at UNDP Resident, Representative ng Educator, UNDP Country Director sa Colombia, UNDP Deputy Resident Representative sa Mexico at Brazil, Program Manager at Chief of Staff sa Regional Bureau ng UNDP para sa Latin America at Caribbean sa New York, at Program Officer naman sa UNDP Cuba. Bago sumali sa UN noong taong 2000, si Peral ay nagsilbi bilang Cooperation Counselor para sa Scientific at Technical Cooperation sa French Embassy sa Cuba, Research Assistant sa Ministry to Environment sa France at Research Assistant sa Republikang Patakaran sa Ministry of Agriculture sa Chile. Si Peral ay nagtataglay ng master degree sa Development Economics mula sa University of Paris, ex-mentor sa isang bachelor's degree sa Economic Policy mula sa University Paris, Mendes, France. Grenoble ang UN sa isang matatag na kasusyos ng Pilipinas sa pagkamit ng mga pambansang layunin sa pag-unlad sa 2030 agenda, kabilang na ang 17 SDGs. Ang SDGs ay isang pandaigdigang panawagan sa pagkilos upang wakasan ang kahirapan, protektahan ang kapaligiran at klima ng mundo, at matiyak na ang mga tao ay lahat nasa dako na maaaring tamasahin ang kapayapaan at kasaganaan. 3 minuto bago mag-ika 11 ng umaga. May pag-uulat ang ating Kasado Patrol 40 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Quezon City, si Kuyang John Santosidad. Kasado Patrol Report. Alright, Kuyang John Santosidad, Kasado Patrol 40. Kamusta ka na dyan? Alright, Kuyang John, sige, iputok mo na yang iyong balita. Yes, good morning po. Kasama ko yung Arnold, Ganon Station Manager, Alan Bojo. Salukuya, dito tayo sa Quezon City pa rin. Dito ako sa Barangay Payatas, Quezon City. So dyan, yung mga kaganapan na bawat barangay dito sa Quezon City, lalo na sa mga trabaho ng mga operatiba, pinaghirapan ng mga operatiba sa mga kagawad. Kasama ko yan doon, dito lagi na lang yung pagka sa Pinture, walang kagawad makuha. Mapanis nila trabaho nila. Kasama ko yan doon. Aba, sa sinasabi, pagdating sa inventaryo, ay yung miyembro rin ng ikangay ng ating prosecutor ay kailangan talaga rin diyan, at yung miyembro ng elected officials. Yan ay talagang nagkakatulong-tulong dapat yan. Oo. Kaya minsan, napilitan lang pupunta sa plingarihan ng Pinture, by suppression. Yung mga kagawad, napilitan lang sa serbisyo. Talagang umiiwas. Sa 7 kagawad, hindi lang isang kagawad lagi ang mag-Pinture. Kailangan, kapag walang isa, mayroon kagad na kagawad papalit. Naawa ako sa kagawad, isang kagawad lang ang lagi mag-serbisyo. Iba tamad. Tamad mga kagawad dito sa Quezon City. Quezon City, tamad ang mga kagawad. Mga kagawad.
kawawa, abutan ng 5 oras, 3 oras. Minsan naabutan, minsan wala Kuya Arnold, walang kagawad. Kaya ang trabaho ng kapulisan natin, panis. Pagkabukasan na lang. Lalo na pagdating ng gabi. Pagdating ng alas 12 ng hating gabi, wala nang kagawad makakuha. Ang itong mga barangay dito sa Quezon City. Kaya isa lang masabi ko sa isang barangay sa Quezon City, sa Balara, kahit anong oras, mahating gabi, maaraw, darating ang mga kagawad, Kuya Arnold. Pero itong mga ibang mga barangay na kagawad, nasa kapitan yan eh. Minsan, iske, hindi elected naman yan eh. Iske chairman, iske kagawad. Yun lang kadalasan sa ibang barangay, Kuya Arnold, sa Quezon City. Pero yung totoong trabaho talaga nila, itong mga barangay kagawad, hindi yung iske. Lagi iske, dito sa Quezon City. Siguro malakas yata ang mga sa DILG. Alam ba kaya DILG? Ang mga kagagawan ng mga kagawad. Alam mo na kapitan yan eh. Bakit hindi niya patawag ng meeting para pagsasabihan niya ang kanyang kagawad? Pero alam ka, kasama ko yan, Lord. Pagdating ng alas 12 ng hating gabi, wala talaga makuha kagawad. Mayroon matsambahan. Matsambahan, napilitan. Kaya panawagan natin, sa Quezon City, pamalaan ng Quezon City, Mayor Del Monte, o DILG, sana po, itong kagawad na ito, mga kapitan, dapat po magservisyo para sa bayan. Mga sumpaan sa tungkulin nila, sumpaan sa tungkulin, pagdating ng eleksyon, lahat ng mga nandiyan lahat, mga pangako. Pero pagdating na nakaupo na, ganun. Hindi lang sa Quezon City. Buong Metro Manila o sa buong bansa natin. Dapat ganun mga kagawad. Mga kaganapan. Kaya Kuya Arnold, ang dami tawag sa akin ng constitution na inakyat ang bahay, katap ang motor, snatching. Yan mga kaganapan. Pag-iikot kasi sa pag-robing ng kapag matawag nga panggabi, BPSO, mga BPSO, mag-duty yan, kaya tawag panggabi, buong magdamag sila mag-iikot, hindi magtambay sa barangay sa loob. Kailangan, kaya patawag panggabi, on duty, lahat na ikotin nila buong nasa isang barangay, nasa kasagupan nila. Kasi pagdating umaga, kayo, sa katotak-totak ka blatter, dahil pinasok ang bahay, nawala ang cellphone, karnap ang motor, dapat magdamag lang kaikot-ikot. Kaso pagdating alas 12, alas 11, ikot na sila, magro-robing Kuya Arnold. Pagdating alas 12, wala na, di na magro-robing. Pagdating ng bukas umaga, ang dami ng blatter, ang dami ng sumbong. Dahil yung mga BPSO, dapat pagdamag sa ikot-ikot. Kaya panggabi sila gano'n nangyari, mga kaganapan sa bawat barangay sa Quezon City. Kailangan dubling kayod, servisyo para sa bayan Tapos sa pagkabukasan, ang daming nawalan. Pinasok ang bahay, naglayot, mayroong nag-cellphone, binugbog mga estudyante, mga buli-buli. Dapat yun dapat aksyonan sa pamahalang gobyerno. Yung pakanakalang batas ni Senator Robin Padilla, okay yun, ang dami sa ayon. Kaso lang, yung dating yung senator ngayon na panalo ulit, iya ba, pinaglaman din niya. Kaya nga nagkakuha ng problema natin sa bansa natin, di nagkaisa. Anong kabutihan, gagawang kabutihan, ay dami nagbabara. Kaya wala nang kuha natin Pilipinas, wala pagbabago. Tuloy ang mga kabataan, pagtanggol, nga kahit mali. Tama lang yun, 10 taon hanggang sa city, nga makulong mga kabataan. Dahil ngayon, panahon na to, Okay, Kuyang John. okay, mula dito sa Quezon City, ako si John Sansudan, Kasado Patrol 40, nagulat sa KBS RM News, dari na TV pa. Balik sa iyo, Kuya Arnold.
Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin sa Quezon City. Situational report ni Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. 4 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. At syempre, binabati po natin na magandang umaga po si Kuyang Francimar Butlay ng Gingoog City. Sa lahat po ng taga dyan sa Misamis Oriental, Mindanao, magandang umaga. At syempre, ganoon din po sa mga taga Biba KPP Divine Healing dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Anyway, nagbabalik ang ating Kasado Patroller na nariyan po sa area at lugar ng Cavite. Si Kuya Lando Luto. Double L, standby report. Alright, may pagbabalita at muling nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25 mula po rin po dyan sa area at lugar ng Cavite. Naririyan po si Kuya Lando Luto upang mihatid ang mahalagang balitang ito. Ito po ay hinggil po dito mga kababayan ito po ay sa 13 Martires City, Cavite. Mayor Gemma Lubigan nagpaliwanag hinggil sa hindi niya pagdalo sa isinagawang 5 minutong response drill ng Philippine National Police sa mismong City Hall ng 13 Martires. At syempre, ang buong detalye po nito ay magmumula po sa ating Kasado Patrol 25. Magmumula po kay Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, standby report. Alright, nasa linya na ba siya? Alright, balikan po natin siya. Alright, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Lady, go! Alright, ganap na 11:07 ng umaga. Alright, nasa linya na ang ating Kasado Patrol 25. Ang pagbabalik ni Kuya Lando Luto. Hinggil po dito sa kanyang report. Ito po may kinalaman sa 13 Martires City, Cavite. Mayor Gemma Lubigan nagpaliwanag hinggil sa hindi niya pagdalo sa isinagawang 5 minutong response drill ng PNP sa mismong City Hall ng 13 Martires. Ang buong detalye ay magmumula po sa ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando, standby report. Patrol report. Alright, Kuya Lando Luto, Kasado Patrol 25. Sige, iputok mo na yan. Yes, maraming salamat Kuya Arnold at sa aking pagbabalik ulat. Ito nga kaugnay nga ito, Kuya Arnold, sa isinagawang 5 minutong response drill ng PNP diyan sa City Hall ng 13 Martires. Ito nga, dumipisa nga ang alkalde ng 13 Martires, lalawigan ng Cavite, matapos hindi madatnan sa kanyang opisina nang magdemo si PNP Chief Nicolas Torre III kay Bongbong Marcos Jr. ang kanilang isinagawang 5 minuto response drill. Naglabas na ng opisyal ng pahayag si 13 Martires City Mayor Gemma Lubigan kaugnay na naiulat ko Arnold na hindi siya natagpuan sa City Hall sa gitna ng biglang 5 minutong response drill ng Philippine National Police PNP na isinagawa sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong araw ng Martes, Agosto 12, taong kasalukuyan. Ayon kay Mayor Lubigan, buo ang kanyang suporta sa layunin ng 5 minutong response drill na palakasin ang handa ng pambansang pulisya at pabilisin ang tugon sa oras ng pangangailangan o emergency. Ayon pa Kuya Arnold sa alkalde, the real story here should be about
strengthening our police force, readiness, this was not, should not be about signing out with the individual as the subject of the test. Yan ang iginita ng opisyal na pahayag ng alkalde. At ipinalawanag at pinunto rin ni Mayor Lubigan na nung oras na yon, siya ay nasa kanyang tahanan para makipagpulong umano sa kanyang mga residente at stockholders hinggil sa mga opisyal na mga usapin. Dagdag pa ng alkalde na hindi niya anya. The work of as a city mayor is 24 hours a day, 7 days a week in City Hall. And the barangay and the evacuation center or the street or even the home with duty calls public service does not stop when they step out in the building. Yan ganun ang ilang mga pahayag ni Mayor Lubigan ng 13 Martires dito yan sa lalawigan ng Cavite. At binigyan din ng alkalde. Nakilala siya mano sa kanyang mga kaibabayan bilang leader na laging nasa frontline sa panahon ng sakuna sa iba't ibang sitwasyon. Anya, pangyayaring ito ay isang rare or isolated lamang o isolated moment lamang na hindi dapat gawing sukatan sa kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulin bilang mayor. Nagbigay rin siya ng katiyakan sa mga Treseños na anyay di 13 Martires City, Master or out in the field, whether announced or announced, because the public service has no time card. Let's keep working together for a safe and a stronger and united community. Yan na Kuya Rod ang ilang mensahe at paliwanag hinggil nga sa nangyaring hindi pagdalo ng alkalde. Ang 5 minutong Kuya Rod na response sa pulis ng PNP ay pinapatupad upang matyak na makakaresponde ang mga pulis sa loob na lamang ng 5 minuto sa mga tawag para sa tulong. Kabilang ang mga natatanggap na 911 police hotline dito sa lalawigan ng Cavite. So, Kuya Rod, that sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang street band o parada ng mga iba't ibang band competition dito sa lalawigan ng Cavite, particular dito sa bayan ng Maragondon kung saan isinasagawa na ang kanilang kapistahan sa mga oras. Ito nga Kuya Rod, may mga highlights na nga tayo dito sa paligid ng kung kanina, nung nag-ikot tayo kanina, marami dito sa paligid ng simbahan ay mga pagkani, mga kakanin, mga kalamay o kung ano-ano pa na produkto ng Cavite, Kuya Rod. Kuya Lando, may itanong ko lang, ano ba yung patron ng Maragondon, yung pinagpipiestahan? Yes, Kuya Arnold, kanina pa wala akong nakakausap na medyo kasi nagtatanong ako kung ano talaga ang patron na dito. Sir, nandito sir, Kuya Arnold, maghanap tayo ng mga ilang kapanayam dito sa paligid. Sir, anong patron natin dito sa Maragondon, sir? Hindi ko alam. Senyora. Sir? Nuestra Señora. Nuestra Señora. Nuestra Señora de la Paz o ano? Anong Nuestra Señora? Taga-Maragondon na pagtanungan eh. Kuya Rod, ito ito hindi rin alam. Isa rin dito na namimista rin. Okay, sige. Ibig sabihin, talaga mahal na birhen ang talagang ipinagdaraos na patron ng Maragondon. Alright? Talaga. Ayan mo Kuya Rod, hindi ako nakapag-research kung ano talaga ang kapitan. Pero ang pagkakalam ko, itong Nuestra Señora, hindi ko alam kung anong Oo, pero sa susunod, malalaman muna Kuya Lando yan sa susunod na piyesta ulit. Actually, Kuya Arnold, hindi naman ako talaga pumasok pa sa simbahan. Dito lang ako sa paligid, nag-iikot. Okay. Medyo marami din tayong mga kababayan na naghihintay na sa labas at mayroong mga paninda kung ano-ano pang mga highlights dito sa ginaganap ng kapistahan ng bayan ng... Naalala ko minsan Kuya Lando noong panahon na yung piyesta dyan, di ba naandyan kami noon, hindi ko rin masyado ring na klaro nung magpabinyag ka ng iyong anak, yung inaanak. Sa bayan ng Ternate yan na Kuya. Ternate, alright, okay, sorry. Kaya basta mahalaga, masaya at... Ito na, Kuya Ronald, hello, Kuya Ronald. Okay, sige. At ito na nga at mayroon na sa atin na nagbigay ng pangalan ng ating mahal na patron dito sa bayan ng Maragondon.
ito nga yung Kuya Roda, ito, wait lang at ito. Okay. Piste of Senyora de la Asuncion. Wow. Senyora de la Asuncion. Magaling, maganda. Oo. Yan. Yan ang binigay sa atin dito na kapistahan dito ang pangalan ng kanilang patron saint. Talagang patron talaga, Kuya Lando, ng mga mandaraga talaga. Sabi nga'y ang hatid niyan ayon sa sinasabi at naririnig natin sa mga mananampalataya at mga deboto ay nagbibigay kasaganaan sa lahat ng mga mamamayan ng Maragondon. Kaya sigurado bongga ang handaan diyan, Kuya Lando, kasabay ng iyong birthday. Mahaba-haba pa ito yung mga oras dahil alam ko at hanggang hating gabi pa ito. Meron pa nga isinasagawa ngayon dito na mga fireworks sa display mamayang hapon. Alright. At yan lamang ang aking situational report at mula pa rin dito sa bayan ng Maragondon. Lalagyan pa rin ng Cavite, Patrol 25, Double L, Kuya Lando Luto. Nag-uulat para sa KBS RMN News. Diaryo na! TV pa! Maraming salamat, Baxi Reynold. Maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 25 mula pa rin dyan. Siya po ay nasa lugar ngayon ng Maragondon, si Double L, si Kuya Lando Luto upang makibanding po sa kapistahan po ng Maragondon. Kaya happy fiesta po sa lahat ng mga taga Maragondon. Yan. 16 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kalsado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. 5 nasirang kalsada papuntang Baguio na daanan na ngayon, pero sarado pa rin ang Cannon Road. Round 1. Ready, go! Samantala, pinayuhan ng Department of Public Works and Highways ang mga motorista sa Baguio na 5 pangunahing kalsada sa nasira na nakaraang kaguluhan sa panahon na nagdaan na ngayon sa isang advisory. Sinabi ng DPWH Cordillera na ang mga kalsada na bukas na ngayon sa mga sasakyan ay ang mga sumusunod: Marcos Highway, daang Baguio Bawang, Asin, Nangalisan, San Pascual, La Union Road, daang Benguet, Nueva Vizcaya, daang Baguio Bundok. Gayunman, iniulat ng DPWH na sarado pa rin ang trapiko ang Cannon Road, isa pang rota patungong Baguio City. Cannon Road na nanatiling sarado dahil sa panganib ng pagbagsak ng bato. Pagbagsak ng lupa, ang lugar ay nasa ilalim ng mahigpit na pagsusubaybay habang clearing operation ay nagpapatuloy, dagdag ng DPWH. Nabanggit din ito na hindi pa rin madaanan ang Baguio-Itugon Road, Benguet dahil sa pagguho ng lupa. Pinapayuhan ng publiko na sumakay sa Yucab Medas Road, isang alternatibong rota. Mag-ingat sa mga kamakailan lamang na muling binuksan ng mga kalsada. Maaaring manatili ang mga panganib, magpabagal ka, sundin ang mga palatandaan at manatiling alerto. Dagdag nito, ilang bagyo at southeast monsoon ang nakapekto sa ilang rehiyon na sa bansa nitong mga nakaraang linggo, sana nagdudulot ng pagguho ng lupa at pagbaha. 18 minuto makaraan ng 11 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. DOTR sinimulan na ang paggawa ng bagong fruit bridge sa Kamuning at sa busway rehab. Round 1. Ready, go!
Sinimulan na nitong Huwebes ang construction ng 89 na milyong pisong bagong footbridge at bagong concourse sa Kamuning Station side sa busway. Tinatayang matatapos ito sa katapusan ng taon sa groundbreaking ceremony. Sinabi pa rin ni Transportation Secretary Benz Dizon na ang proyekto ay alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Hunyo na alisin ang matarik na Mount Kamuning footbridge. Ang bagong isa busway Kamuning station at footbridge ay magkakaroon ng mobility at accessibility features kabilang na ang 2 elevator, 2 wheelchair lift at pedestrian friendly walkway. Magtatampok din ito ng mga tactile paving surface o panggabayan ng mga bulag na individual at malinaw na mga karatula sa paghahanap ng paraan upang makatulong nagabayan ng iba pang mga pasahero at pedestrian. Sinabi pa rin ni Dizon na ang bagong footbridge ay konektado sa EDSA busway, Kamuning Station at magiging katulad ng SM North Concourse. Sabi nga ng Pangulo, hindi na makakapaghintay ang mga commuter natin, matagal na silang naghihirap kaya bibilisan natin ang construction nito, sabi niya. Sinabi pa rin niya na ang proyekto ay hindi makakaabala sa mga pasahero at pedestrian dahil ang construction ay fabricated. Alas 11:20 ng umaga. Samantala, Estrada muling pinagtibay ang suporta sa rebuilding amnesty program sa gitna ng sagupaan sa Mindoro. Round 1. Ready, go! Naninindigan si Senate President PRO Tempor Jinggoy Ejercito Estrada sa amnesty initiative ng Administrasyong Marcos para sa mga rebuilding komunista sa kabila ng nakamamatay na sagupaan ng Oriental Mindoro noong August 12 na kumitil sa buhay ng mga pwersa ng gobyerno. Sinabi pa rin ni Estrada ng engkwentro bagamat trahedya ay hindi dapat makahadlang sa layunin ng Presidential Proclamation number 404 na nagbibigay ng amnestiya sa mga dating kasapi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, at iba pang rebuilding grupo na nahandang magbitiw ng sandata at muling makisama sa lipunan. Ito ang dahilan kung bakit itinulak natin ang concurrence ng Senado sa Proclamation number 404. Ang pagsisikap na ito ay naglalayong putulin ang siklo na pagdanak ng dugo. Sabi pa rin ni Estrada sa isang payag, binigyan din ni Estrada na nag-sponsor ng resolution ng Senado na sumang-ayon sa proklamasyon ng amnestiya noong nakaraang taon na walang ideolohiya ang pagbibigay katwiran sa armadong pakikibaka at ang walang katuturang pagkamatay ng mga sundalo sa kamay ng kapwa Pilipino. May pinaglalaban man ideolohiya ang mga NPA rebels, hindi kailanman magiging solusyon ang karahasan. Inimok pa rin ni Estrada ang natitirang mga rebuilding elemento na samantalahin ang pagkakataon para sa kapayapaan at piliin ang dialogo kaysa armadong konfrontasyon. Ang karahasan ay hindi maaaring maging landas tungo sa pangmatagalang pagbabago. Sabi niya habang ipinaabot niya ang pakikiramay sa mga pamilya ng mga napatay na sundalo na nangako na ang kanilang sakripisyo ay hindi malilimutan. Inulit ng mambabatas ang kanyang pangako sa mga pagsisikap sa pagtatayo ng kapayapaan at pambansang pagkakasundo na nagsasabing ang programa ng amnestiya ay bahagi ng isang mas malawak na inisyatiba upang maibalik ang kaayusan at bigyan ang mga dating rebelde ng pangalawang pagkakataon na mamuhay ng mapayapa at produktibo. Ang Proclamation number 404 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2023 ay nagbibigay ng amnestiya sa mga dating rebelde na nakagawa ng krimen sa pagtugis ng mga paniniwalang pampolitika.
24 na minuto makalipas ang ika-11 ng umaga. Kuya Arnold, good morning. Kasado Patrol 60 from Gingog City, Misamis Oriental, Mindanao. From Kuyang Francimar Butlay. Magandang umaga sa iyo, Kuyang Francimar. At sa lahat ng ating mga taga dyan sa lugar ng Misamis Oriental, Mindanao. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat diyan. Kamusta na kayong lahat dyan? Naway ang kagandahan ng panahon ay laging sumabawat isa. Tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. PNP Chief nagbabala sa publiko kumpara sa paninigarilyo o tuklaw. Round 1. Ready, go! Nagbabala si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa publiko laban sa paninigarilyo ng illegal na sigarilyo o tuklaw. Dahil ang patuloy na pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng kamatayan tulad ng iba pang illegal na droga. Sinabi pa rin ni Torre na ang tuklaw sigarilyo ay kabilang sa mga illegal na sangkap na tinututukan ng Philippine National Police sa kampanya nito laban sa droga. Aniya, nakikipag-ugnayan na ngayon ng PNP Drug Enforcement Group sa Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board upang malaman ang higit patungkol sa droga. Nauna nang sinabi ng PDEA at DDB na ang tuklaw ay naglalaman ng nikotina at isang sintetikong cannabinoid na maaaring humantong sa mga psychotic episode at guni-guni na ginagaya ang mga epekto ng marijuana, ngunit mas malakas at mapanganib. Sa ilang viral video ng mga individual na paninigarilyo ng tuklaw, partikular sa Bangsamoro Tungos region sa Muslim Mindanao, Palawan at Taguig City, ay nagpakita ng mga sintomas na tulad ng pag-atake na nailarawan sa pamagitan ng maiklik tulad ng pagkabigla sa katawan at pag-urong sa Puerto Princesa City, Palawan. 5 individual pawang mga estudyante sa may edad na 19 hanggang 25 taon ang naresto sa isang bypass operation noong August 11 dahil sa umunoy pagkakasangkot sa paglaganap ng tuklaw. Naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Matapos magsagawa ng mga pagsubok sa confirmation gamit ang gas, chromatograph, mass spectrometry sa mga sigarilyo na tuklaw na nasamsam sa panahon ng operasyon. Nakumpirma ang pagkakaroon ng isang sintetikong cannabinoid. Humingi ng tulong ang PDEA Laboratory Service sa international at domestic forensic laboratories upang maitaguyod ang tiyak na resulta. Ayon pa rin sa PDEA, and tuklaw ay isang halamang tabako na lumalaki sa kabundukan ng Hilagang Vietnam. Sa lokal, maaari itong manigarilyo o ngumunguya bilang bahagi ng kanilang mga ritual. Ngunit ang tradisyonal na paraan ng paninigarilyo ng tabako ay ang paggamit naman ng isang tubo na tinatawag na kawayan bongbong ang nilalaman ng nikatura ng tuklaw ay maaaring umabot sa 9% kumpara sa mga ordinaryong sigarilyo na may average na 1 hanggang 3%. 28 minuto makaraan ang ika-11 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. DSWD Chief pinuri ang revised protocol on case management ng mga batang biktima. Round 1. Ready, go! Samantala, pinuri ng Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang bagong inilunsad ng revised protocol para sa case management ng mga batang biktima ng pang-aabuso, kapabayaan at pagsasamantala at diskriminasyon. Ang enhanced protocol sa na ito ay isang matapang na pahayag na tayo ay isang malakas at nagkakaisang nayon
na nagtatrabaho sa kolektibong determinasyon upang may taguyod ang isang bansa kung saan ang bawat batang Pilipino ay protektado, iginagalang at inaalagaan. Sabi ni Gatchalian sa kanyang mensahe ng suporta sa nabinasa ni Undersecretary Monina Josepena Romualdez sa pambansang paglulunsad ng protocol sa punong tanggapan ng Department of Justice sa Padre Paura, Maynila. Binigyan din ng DSWD chief na ang mga pagpapahusay ng ginawa sa protocol ay magbibigay naman ng mas malinaw na kalinawagan sa mga mekanismo ng pag-uulat at matugunan ang mga kakulangan sa pamamahala ng kaso ng mga batang biktima na tinitiyak ang mas nagkakaisa at nakahanay ng mga aksyon sa paghawak ng mga kaso ng C+D. Ang dokumentong ito ay nagsisilbing isang mabisang kasangkapan upang matiyak na ang lahat ng mga batang Pilipino ay protektado kapwa sa loob ng at labas ng kanilang mga tahanan online man o offline, at ang kanilang mga karapatan ay tinataguyod at pinangangalagaan na may pangwakas na layunin na isulong ang kanilang holistic, hiling at lumikha ng isang landas para sa kanilang buong pag-unlad na may kaugnay sa pamamahala ng kaso, sabi ni Gatchalian. Ang binigong protocol ay gagabay naman sa lahat ng mga professional na tauhan na humahawak ng mga kaso ng pang-aabuso sa bata, kapabayaan, pagsasamantala at diskriminasyon. Kabilang na dito ngunit hindi limitado ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga taga-usig, mga social worker, ang mga opisyal ng barangay, mga miyembro ng local council for the protection of children, at iba pang kinaukulan. Pinuri rin ni Gatchalian ang DOJ sa pag-issue nito sa Department of Circular Number 017 Series of 2023 na nagbibigay naman ng statutory immunity sa mga social workers na kumukuha naman ng kustudiya sa mga batang biktima. Sa patakarang ito, ang lahat ng mga social worker na may tungkuling pansamantalang mag-ingat sa mga bata na nabubuhay sa lalo na sa mahirap o mataas na panganib na sitwasyon ay maaari na ngayong gampanan ang kanilang gawain ng ganap ng walang takot at posibleng isampa ang mga kasong kriminal laban sa kanila, sabi niya. Samantala, sinabi naman ni Senior Justice Undersecretary Raul Vasquez na ang binagong protocol ay makakatulong sa pag-alis ng takip sa pag-uulat ng mga insidente ng pang-aabuso sa bata. Sinabi niya na ang protocol ay magtap sa mga lokal na barangay dahil ang mga barangay na ito ay nasa pinakamahusay na posisyon upang malaman kung ano ang nangyayari sa kanilang mga lugar at kanilang kapitbahayan. Ang mga estratehika ng Child Protection Network ng mga naiulat na kaso ay nagpapakita ng 12,930 insidente ng karahasan laban sa mga bata noong nakaraang taon na may 8,678 kaso ng sexual na pang-aabuso, pag-atake o 67.12% at 1,625 insidente ng physical na pang-aabuso, pagsalakay o 12.57% naman sa unang 6 na buwan ng taong ito. Umabot na sa 7,193 ang insidente. Sinabi ni Magsaysay awardee na si Dr. Bernadette Madrid na ang mga numero ay underreported. Sinabi niya na bagamat nangyayari ang mga insidente sa lahat ng social strata, may malaking kakulangan sa pag-uulat sa mga pamilyang mayaman dahil sa pinaghihinalang kahihiyan ng pag-uulat ng pang-aabuso. Ang paglikha ng revised PINA protocol ay pinangunahan naman ng Committee on the Special Protection of Children na pinamumunuan naman ng DOJ at co-chairman ng DSWD. Ang CSPC ay nagsisilbing
pangunahing interagency body sa responsable sa pagtiyak na ang mga batas sa proteksyon ng bata ay epektibo. Ipinatutupad ang mga legal na pamantayan para sa mga batang biktima ay pinalakas. Dumalo rin siya sa okasyon ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights, Council of the Welfare of Children, Bureau of Immigration, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Department of Interior and Education, Health, Labor and Tourism, Child Protection Network at United Nations International Alas 11:35 ng umaga. Samantala, DSWD magsasampa ng kasong child abuse BS Head of Care Facility sa Pampanga. Round 1. Lady, go! Inaresto ng Women and Children Protection Desk ng Pampanga Police at ng Department of Social Welfare and Development. 3. Ang isang American national na pinag-uusapan ng maraming reklamo ng mga bata dahil sa umunay pang-aabuso. Ayon pa rin sa mga nagrereklamo, nakaranas sila ng physical, verbal at psychological na pang-aabuso habang nasa pangangalaga ng Social Welfare and Development Agency. Si Pastor Jeremy Ferguson sa Mexico, Pampanga. Si Ferguson, director ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga Incorporated, na matatagpuan sa District 12 Barangay Pandakaki, ay naresto nitong Miyerkules ng gabi dahil sa paglabag sa Republic Act 7610, ang Social Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang batas ay nagpapataw ng parusa na hanggang 12 taong pagkabilanggo. Naglabas si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nitong Miyerkules ng umaga ng case and disease order laban sa NLBC MPI na inihain sa araw ding iyon ng mga tauhan ng DSW3, D3 na pinamumunuan ni Director Binos Riboldela. Nangyari ang pag-aresto kay Ferguson mga 8 oras matapos ang pagsagip sa 156 na bata mula sa kanyang kustodiya batay sa mga reklamo ng physical na pang-aabuso, verbal abuse, psychological abuse, pagkakaroon ng panganib ng sunog, maling pamamahala ng pundo at hindi pagsunod sa mga pamantayan ng DSWD Registration License to Operate at Accreditation. Magsasamba kami ng mga kasong kriminal laban kay Pastor Ferguson batay sa mga reklamo ng mga bata na nakaranas ng physical, verbal at psychological na pang-aabuso. Habang nasa ilalim ng kanyang pag-iingat, inihiling din namin sa Bureau of Immigration na maglabas ng whole departure order kay Mr. Ferguson upang matiyak na haharapin niya ang kanyang mga kasong kriminal sa korte, sabi ni Gatchalian. Lahat ng 156 na residente ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga ay nag-account na-account na ng DSWD ang mga bata sa 78 lalaki at 78 babae ay pansamantalang inilagay sa proteksyon ng Reception and Study Center for Children and DSWD3 sa Lubao, Pampanga. Noong Huwebes, tiningnan ni Gatchalian ang kalagayan ng mga bata na may edad na 3 buwan hanggang 17 taong gulang. Mariing ikinundinan ng DSWD ang anumang gawain ng pang-aabuso laban sa mga bata at muling pinagtitibay ang mga pangako nito na protektahan ang kanilang mga karapatan at tiyakin ang kanilang kapakanan, sabi ni Gatchalian.
39 na minuto makaraan ang 11 ng umaga. Samantala, tinapos ng Senado ang investigasyon ng umano'y paggamit ng marijuana ng mga kawani. Round 1. Ready, go! Tinapos na ng Senado ang investigasyon sa umano'y paggamit ng marijuana ng isang kawani sa loob ng lugar ng Kamara. Sa isang pahayag inilabas noong Miyerkules, sinabi ni Senate Secretary Renato Buntog Jr. na ang pagsisiyasat ay isinagawa ng Office of the Sergeant at Arms noong August 13 kasunod ng mga ulat ng media tungkol sa insidente. Ngayong August 14, 2025, isinumitin ng USAA ang ulat nito tungkol sa insidente. Ayon kay Senate President Escudero, nagbigay kami ng kopya ng ulat na ito sa Office of Senator Robin Hood C. Padilla para sa kanilang impormasyon at nararapat na aksyon, sabi ni Bantog. Hindi isiniwalat sa pahayag ang nilalaman ng ulat o ang pagkakakilanlan ng mga kawani na kasangkot. Isang formal na liham ang ipinadala kay Senador Robin Hood Padilla na chairman ng Senate Committee on Ethics. Hindi pa inihayag ng Senado kung may susundan o legal na hakbang batay sa mga natuklasan ng USAA. Tiniyak ng Senado na patuloy na ipatutupad ang mahigpit na mga patakaran sa pag-uugali sa loob ng mga lugar. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Binalaan ng mga grupong pampolitika kumpara sa kabiguan ng maghain ng sinumpaang payag ng impormasyon. Round 1. Ready, go! Nagbabala ang Komisyon ng Eleksyon itong Huwebes sa mga partidong pampolitika at party-less organization nang hindi pagsusumite ng kanilang taunang short information ay update statement ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kanilang rehistrasyon. Sinabi ng poll body ng mga grupo ay may hanggang Agosto 15 lamang upang maghain ng mga dokumento. Ang kabiguan ng sumunod ay dapat na prima facie na katibayan ng hindi pag-airal at dapat maging batayan para sa pagkansela ng pamparehistro pagkatapos ng nararapat na abiso at pagdinig, sinabi nito sa isang advisory. Hayaang itong magsilbing pangwakas na paalala upang matiyak ang napapanahon at kumpletong pagsunod dagdag ng komisyon. Ayon pa rin sa COMELEC Resolution Number 10943, ang pagsumite ng SAYOS ay may naitala na tama at updated na impormasyon ng mga partidong pampolitika at party-less groups, national, regional o sector party, organization o coalition. Ang pahayag ay dapat maglaman ng buong pangalan ng partidong pampolitika, organisasyon o koalisyon ng mga partidong pampolitika, pambansa, regional o sektoral, na partido, organisasyon o koalisyon na may acronym ang kanilang punong tanggapan at address ng tanggapan ng Koreo. Kabilang na ang mga sangay at debusyon kung mayroon man, petsa ng pagkaparehistro at nasasakupan. Dapat din itong isama ang listahan ng mga kasalukuyang opisyal, kani-kanilang mga posesyon at kasarian. Listahan ng mga inihalal na kasapi sa naunang pambansa at lokal na halalan, kani-kanilang mga halal at posesyon at kasarian. Listahan ng mga miyembro kabilang na mga kandidatong panauhin na hinirang para sa anumang mga halal na posisyon, kani-kanilang mga hinirang na halal na posisyon at kasarian ng mga partidong pampolitika at mga koalisyon ng mga partidong pampolitika at kabuuang bilang ng mga miyembro na pinahiwalay ayon sa kasarian. Gayon din ang SAYOS ay dapat magkaroon na ang update na numero ng kontak at
email address, pati na rin ang impormasyon tungkol sa pakikilahok at mga resulta ng pakikilahok sa nakaraang halalan. Ang PDF copy ng notarized siyos ay maaaring isumiti sa pamagitan ng email sa flood@comelec.gov.ph habang ang hard copy ay dapat isumiti sa pamagitan naman ng personal na serbisyo sa pamagitan ng pinakamabilis na magagamit na paraan. Comelec Political Finance and Affairs Department sa Sitio Grande Building, A. Soriano Avenue, Barangay 655, Intramuros, Manila. Samantala sinabi ni Garcia na tiningnan nila ang Statement of Contribution and Expenditures na isinomiti ng mga kandidato, aniya inatasan na niya ang kanilang Political Finance and Affairs Department. Hinggil dito. Ang aming BIFAD, autorisadong magsasampa sila ng kaso laban sa mga kandidato lalo na ang mga kaso ng election offense. Ang mga paglabag sa halalan ay may prescriptive period na 5 taon sa makatuwid. Mayroon pa rin kaming jurisdiction, sinabi ni Garcia na ang halalan sa 2022 at 2025 ay sakop ng prescriptive period. Maaring mangyari ito sa 2022 o 2025. Hindi mahalaga hanggat may prescriptive period. Maaari pa rin tayong gumawa ng aksyon dahil nasa loob ito ng ating jurisdiction, sabi ng pinuno ng Comelec. Tiyak na malaki ang posibilidad sa isang mutuo proprio dagdag niya. Ayon kay Garcia, ay pinagbabawal ng Section 95 ng Omnibus Election Code ang pagbibigay ng kontribusyon sa mga partidong pampolitika. Nabanggit na may mga kontrata sa gobyerno o public works sa gobyerno tungkol naman sa interpretasyon hindi maibibigay sa inyo dahil may posibilidad na may magsasampa ng kaso laban sa amin sa Comelec. Alas 11:46 ng umaga. Samantala mga kababayan, NBI nabs 2 babae sa Cavite. Suburb Cell. Scam. Round 1. Lady, go! Sinabi ng National Bureau of Investigation nitong Huwebes na inaresto nila ang 2 babae sa Naik, Cavite sa kasong pag-aalok ng mga peking titulo ng mga proyekto sa subdivision. Sa isang payag, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na inaresto ng NBI Cavite District Office North na sina Irene Rosal at Resi Jane Paco noong Agosto 6 dahil sa panluloko at paglabag sa Presidential Decree No. 957 o ang Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Ang kaso ay nag-ugat sa maraming reklamo ng mga individual na di umano'y nalinlang sa paniniwala na ang isang subdivision project na inalok ni na Rosal at Pacon sa pamagitan ng MJRL Land Source Realty ay
lihitimong nakarehistro at may lisensya na may magbibenta mula sa Department of Human Settlement and Urban Development. Kinumpirma ng investigasyon at pag-verify ng DHSUD o DHSUD 4A na hindi rehistrado ang proyekto at walang lisensya sa pagbebenta, nagsagawa ng entrapment operation ang mga ahente ng NBI Cabido North sa tulong ng mga opisyal ng DHSUD na humantong sa pagkakaristo sa mga suspect. Narecover mula kina Rosal at Pacon ang resibo ng MJRL Land Source Realty, isang plano ng lote para sa Land Source Residences, isang masterless na mga mamimili ng lote at isang mapa ng pamamahagi ng lote bukod sa iba pa. Naglabas na ang DHSUD ng Chris and Dices order laban sa MJRL Land Source Realty. Sinabi ni Santiago na ang pag-aresto ay nagsilbing paalala na ang industriya ng real estate ay mahigpit na kinokontrol at ang mga pagsunod sa batas ay mahalaga para sa mga developer, management at mga mamimili. 10 minuto bago ika-12 ng tanghali. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitan. Pinangunahan ng DOE ang pagsusuri sa batas. Nuclear! Round 1. Lady, go! Sinusuri ngayon ng isang interagency committee ang mga batas at patakaran sa nuclear ng bansa habang nag-aalok ang gobyerno na mag-iba-ibahin ang halo ng enerhiya na may kapasidad ng enerhiya nuclear na target na maabot ang hindi bababa sa 1,200 megawatts sa pamagitan ng 2032. Sa isang payag noong Huwebes, sinabi ng Department of Energy na sinimulan ng 24 na miyembrong ahensya ng Nuclear Energy Program Interagency Committee ang 4 na araw na pagsusuri upang noong August 12 upang suriin ang mga umiiral na batas at tukuyin ang mga susog o pagpapahusay at kinakailangan upang magtatag ng isang pambansang legal na balangkas na magbibigay ng batayan sa ligtas at napapanatiling paggamit ng modernong teknolohiya ng enerhiyang nuklear sa bansa. Ito ay matapos ratifikahan ng Kongreso noong Hunyo 2025 ang Philippine National Nuclear Agency Safety Act upang itatag ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority. Sinabi ni DOE Legal Services Director Myra Ferra, ROA na ang pagsusuri sa mga umiiral na batas sa nuklear ay natutukoy naman sa suporta hadlang sa kakulangan upang makatulong na matugunan ang mga ito at matiyak ang isang napapanatiling programa ng nuclear power. Nais namin tiyakin na ang lahat ng mga legal na hadlang ay na-clear bago kami gumawa ng mga pangunahing hakbang pasulong sa pagtupad sa aming mga layunin sa nuclear power. Mula sa pagsusuri ng mga batas at issuances, iminumungkay namin ang pagsasabatas o pag-aamyenda ng mga batas kung naangkop, sabi niya. Noong nakaraang Noong 2018, ang International Atomic Energy Agency na nakabase sa Austria ay nagsasagawa ng initial na misyon ng Integrated Nuclear Infrastructure Review sa Pilipinas upang suriin ang kapasidad ng bansa na bumuo ng infrastruktura para sa isang nuclear power program. Ang isang follow-on check noong Disyembre 2024 noong taong nakalipas ay nagpakita naman na ang bansa ay ganap na natutugunan ang siyam na mga rekomendasyon habang 5 ay patuloy pa rin. Tinutukoy ng DOE ang isa sa mga rekomendasyong ito ay ang pagrarapipika ng komprehensibong batas nuklear na nagbibigay daan
sa pagtatatag ng PhilAtHom. Nais naming samantalahin ang bawat pagkakataon upang magawa ang mga bagay ng tama sa potensyal na paggamit naman ng enerhiyang nuklear para sa napakanan ng aming kapakanan ng aming mga tao, sabi ni Roa. 6 na minuto bago mag-12 ng tanghali. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Walang nang mangkukulam sa pagsisiyasat sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha at sa palasyo. Round 1. Lady, go! Sinabi ng Malacanang nitong Huwebes na ang patuloy na investigasyon na umano'y irregularidad sa flood control projects ay hindi isang witch hunt kundi isang pagsisikap na tinataguyod ang transparency at accountability sa paggastos ng gobyerno. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi magmamadali si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang hinihintay ang resulta ng investigasyon sa mga proyektong pang-infrastruktura para sa pagbaha. Hindi po kaagad-agad magsisibak ang Pangulo kung wala naman pong ebidensya. Ayon pa rin kay Castro nang tanungin kung bakit tila hindi mananagot ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na hindi magandang implementasyon ng flood control projects. Ulitin po natin, mahirap po iyong tinatawag na witch hunt na dahil nasabi lang na palpak ang lahat or halos no ng ibang mga proyekto patungkol na sa flood control ay magsisibak na po ang Pangulo ng mga tauhan mula DPWH. Idinagdag niya, gayunpaman tiniyak ni Castro sa publiko na ang lahat ng mga opisyal na napatunayang kapabayaan o sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa pagkontrol sa baha ay haharap sa mga kahinatnan pagkatapos ng patas at masusing investigasyon. Inimok din niya ang publiko na mag-ulat ng mga irregularidad na sa pamagitan ng bagong alinsunod sa website na sumbong sa Pangulo. Alamin po natin kung ano ang kanilang mga responsibilidad, kung ano man ang naging kanilang mga religions at kung makikita po ng Pangulo agad-agad ito, hindi naman po mag-aatubili na sila ay sibakin sa pwesto, sabi ni Castro. Nang tanungin kung nagbigay na ba si Pangulong Marcos ng timeline para sa investigasyon, sinabi ni Castro na wala. Gayunman, inatasan ni Pangulong Marcos ang fact-finding body na kumilos ng may kagyat na dagdag ni Castro. Nananawagan din ang opisyal ng palasyo sa lahat ng may kaalaman sa mga maling gawain kabilang na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na lumapit at nagbigay liwanag sa umano'y mga irregularidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Lahat ng makakalap ninyo, dokumento, lahat ng makakalap ninyo mga facts, data, ibigay na agad sa Pangulo katulad noong isinabi nga ni Mayor Magalong, ibigay ninyo na yung pangalan ng 67 congressmen para kung kinakailangan makasuhan, sabi niya. Dalawang minuto bago mag-12 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagang balanse at totoo, National Newspaper. At syempre yan po ang kabuuan nating mga balita mula sa bulwagan ng balitaan Studio 2. Mula sa kinaroroonan ng ating butihing publisher at sa lahat ng ating mga kolumnista at writer ng Kasado Media Group. At syempre, ang nakasama po natin dito sa ating pagtatanghal dito sa ating Studio 1 ay sina Ate Del Rose Aldea Santos at ganoon din si Ate Rose Marie Paderon Lauson. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at nakapiling po natin ng mga Kasado Patroller. Sila po ay kinabibilangan ni Kuyang Don Robert Ramero
Kuyang Landuluto, Kuyang John Santusidad, at marami pa pong iba nating mga correspondent sa iba't ibang area at dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din po sa lahat ng ating mga kolumnista. Mapagpalang araw po ngayong araw ng Biyernes. Happy weekend po sa lahat ng ating mga kababayan. At magandang tanghali po kay Maribel Remoyan, Miguel Bourbon, Reza Uray, kay Kuya Landuluto at sa mga taga-Biba KPP Divine Healing dyan sa Oriental Mindoro, kay Kuyang Francie Marbutlay ng Gingoog City, Casado Patrol 60. At ganoon din po kay at sa lahat po ng ating mga subaybay at taga-subaybay ngayong araw ng Biyernes. Happy weekend po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong bansa. Magandang araw ng Biyernes. At syempre sa pangalan pa rin po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito ay inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Nagpupugay ng isang mapagpalang araw ng Biyernes. Happy weekend po sa lahat ng ating mga kababayan. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay